beloved Boss Mike Cervera. Kaya po ako nagpunta rito, parte na po ng gusto kong gawin. Sapagkat hindi na ako masaya doon sa House of Representatives. Hindi ka na pala masaya, hindi magretiro ka na. Di po ba mga kababayan? Sige, pakinggan nyo to. Pagka nilalaban natin ang katwiran, pag sinasabihan natin sila kung ano yung tuntunin, kung ano yung dapat gawin para hindi nag-aaway-away. Baligtad po yung nangyayari. Pag ako na nagsasalita, guguluhin nila ako, pagtutulong-tulungan nila ako. Kita nyo mga kababayan, no? Hindi po ba't sila yung nanggugulo pagdating ng maayos na talakayan sa sa Kongreso? Pero kita nyo mga DDS talaga to si Marcoleta eh. Alam nyo, lagi na lang ito mga piling biktima. Samantalang sila yung mga nanggulo dun eh. Nakikipag-away sila eh. Hindi po ba? Si Sara na lang. Nasa Quad Committee. Anong ginawa niyan? Di ba? Simple. Na mag-out ka lang, hindi pa ginawa. Ang dami pang cheche boreche. Ang dami pa niyang mga pasakalye. Putik na yan. Gagal niya. Yayangga ka lang. Ako'y magsasabi ng totoo sa abot ng aking nalalaman. Hindi po ako magsisinungaling. Pawang katotohanan lang po ang aking sasabihin. Ganun lang ang sasabihin eh. Kung hindi ka naman talaga sinungaling, kaya lang nga, alam nyo naman si Sara, magaling magsinungaling. Biruin ninyo, nagawa niya nga, mangulimbat ng pera gamit ang mga chicherya. Sige, tuloy. Bakit? Pati nga po yung hopya na kinakain ko, kukunin pa nila. Putik na yan, hopya lang pala. Hopya pala, dahil lang kaya nagtampo si Marcoleta. Marcoleta kung hopya lang. Nandyan ba si Ma'am Jo? Papadalang ka niyan, oo. Singlaki ng mukha ni Sara at mukha mo. Sama po si Roque. Ganong kalaki yung ipapadala sa'yo na hopya. Putik na yan dahil sa hopya nag-iiyak ito. Wait, ito na, hopya. Pagtutulong-tulungan nila ako, pati nga po yung hopya na kinakain ko, kukunin pa nila. Kita nyo mga kababayan, ang babaw niyan, napakababaw na pati hopya gamitin mo dyan. Ay, grabe to si Marcoleta, ganito pala kakiti dito. Oo, sa totoo lang mga kababayan maraming humanga dyan. Pero yung mga humanga dyan, pakinggan nyo sinasabi niyan. Mga kababayan? Putik. Tawa ko ng tawa. Puta, hopya lang pala katapat niyan. Tambakan nyo ng hopya yan. Baka sakaling matauhan, mga kababayan. Ulitin ko lang. Tambakan nyo ng hopya. Etong si Marcoleta. Baka sakaling matauhan. Hopya lang ang katapat. Para hindi na magtampo yan. Putik na yun. Hopya. Anak ng pating hopya. Ito na. Ito na. Hopya pala eh. Hopya. Kaya mo ba to? Ito. Pagtutulong-tulungan nila ako, pati nga po yung hopya na kinakain ko, kukunin pa nila. Ay, nako, dahil sa hopya. Hoy! Marcoleta! Nakakahiya naman yan. Pati ba naman yung hopya? Ginawa mong pambar, ginawa mong dahilan. Anak ng pating yun. Ay, nako, ewan ko baala kayo riyan. Pero nyo, hopya lang. Thank you naman, Delia. Siya ko, opo Ito na, sige. Dahil sa hopya,
Dapat pala eto, binigay mo na lang sa kanya Delia sa Coco Para may pambiling opya. Eto na. Ganun po. Ganun po yung mga taong yon. Nung isang araw po, Pinagdiinan pa. Pinagdiinan pa mga kababayan. Ni ganun daw siya. Hoy! Speaker! Mga agaw daw yung mga bata mo ng hopya. Puta, mga agaw ng hopya. Diniinan mga kababayan, diniinan niya. Ganon daw sila ron. Wait, ulit. Hopya. pati nga po yung hopya na kinakain ko, kukunin pa nila. Ganun po. Ganun po yung mga taong yon. Diniinan mga kababayan. Ganon daw yung mga tao daw, sa kongreso. Ha? Hoy! Wala ba dyan si Ma'am Jo? Si Ma'am Jo kasi maraming hopya. Hoy, masarap yung hopya ni Ma'am Jo. Hoy, Marcoleta, boss, amo, Yung hopya ni Ma'am Jo, pag natikman mo, makakalimutan mo na siguro yung masamang karanasan mo. Na inagawan ka ng hopya sa kongreso. Ay, nako. Grabe kasi si Marcoleta. Alam nyo, mga kababayan, hinahabol ko to sa rally. Oo, kaya lang wala tayong speaker na malaki. Oo, kaya hindi ko to napatugtog mga kababayan. Papasahin ko sana yung mga nandun. Mga kababayan Pag eto pinatugtog ko doon mga kababayan, malamang yung mga tao doon magsisigawan nyo. Diba? Saya niyan. Kaya, mga kababayan, pagdating ng rally uli, mga kababayan, tandaan nyo, papatugtugin natin to. Yan yung opening natin. Kailangan, magsumba muna tayo. Para sumigla-sigla tayo. Kakasigaw at kakaindak doon. Mga yung mga senior nakatulad ko. Yung mga ka-senior dyan, yung mga magsi-60 na. Yung mga 60 pataas. Mga kababayan, i-download nyo to. Tapos patugtugin nyo tuwing umaga, habang sumasayaw kayo, sabayan nyo si Roque at saka si Sarah. Kakasayaw, ganun lang, simple-simple lang, ganun lang. Gumaganong-ganun lang, diba? Kayang-kaya nyo yan, di kayo mababalian. Sayaw lang naman ng ganun mga kababayan. So, eto na, papunta na natin tong etong namoroblema sa sa hopya. Pasok. Po yung hopya na kinakain ko, kukunin pa nila. Ganun po. Ganun po yung mga taong yon. Nung isang araw po, nagsalita ako sa grupo ng mga hilot, yung mga kumadrona. Putang kabaw samatan. Mukhang mga kababayan mukhang ulyanin na to. Biruin ninyo eto ngayon idadamay pati yung mga kumadrona. Ay nako, andali nga. Sige, tuloy-tuloy nga natin pakinggan ninyo. Pakinggan ninyo mga kababayan Okay, pasok. Nila ko, pati nga po yung hopya na kinakain ko, kukunin pa nila. Diinan mo. Ganun po. Ganun po yung mga taong yon. Kita nyo siniraan yung mga congressman na kasama niya dahil sa hopya. Ano pa? Yung kumadrona naman. Kumadrona. Tingnan natin kung paano kukunik yung kumadrona. Okay, pasok. Nung isang araw po, nagsalita ako sa grupo ng mga hilot, yung mga kumadrona. Ano sabi mo? Ano sabi mo? Mga ganito rin karami po, mas marami pa dito. Nako, ayan na. Sabi ko sa kanila, magsusumbong din po ako sa inyo
ang sinumbong yung hopya. Puta Marcoleta, nakakatawa ka. Biruin mo, magsusumbong ka, susumbong mo yung inagawan ka ng hopya. Putik na yan, ito daw, pambili mo ng hopya galing kay Shirley Fernandez. Plastic. Nagsumbong si Marcoleta, oo, dito sa mga kausap niya. Dahil daw hindi, dahil daw, abay, inagawan siya ng hopya. O sige, anong sinumbong mo dyan? At saka mga kumadrona. Sumbong din po ako sa inyo. Magsusumbong. Kasi, Kasi, napagalaman ko pagka ang isang bata ay napanganak dito sa mundo na at ang nagpaluwal ay kumadrona o yung hilot. Yung bata na yon matalino pala. Talaga? Swerte pala. Yung mga daw mga pinanganak at nagpaanak ay kumadrona o hilot, mga kababayan, abay swerte, matatalino daw. Dali. Bakit? Bakit? Paano mo nasabi? Alam niyo kung bakit? Ano nga? Tingnan po ninyo yung mga kasama ko sa Quadcom. Napanganak lahat sila sa ospital. Kaya ako napanganak ako, hilot po, dahil mahirap lang ang buhay ko. Naniniwala ba kayo mahirap ang buhay nito? Siniraan pa yung mga kababayan. Yung mga naipanganak sa ospital tulad ko. Uy, Marcoleta, pinanganak ako sa ospital. Grabe ka naman. So, ibig mo sabihin, yung mga pinanganak daw sa ospital, mga bobo. Ganun ba yun? Parang kasalanan pa natin, mga kababayan, na nung panahon na yun, naipanganak tayo sa mundo, sa ospital. Bakit naman ganun? So, kasalanan ba namin na nung panahon na yon pinanganak ka sa hilot? Anong kasalanan ng mga tao doon? Di ba? Ano ang kasalanan ng ibang tao sa dinanas ng buhay mo nung panahon na yon? Marcoleta, wala sila noon. Hindi mo sila kilala nung panahon na yon. Malamang nga yung iba dyan, mga gagawin pa lang. Pero ikaw nagawa na. Di ba? Anong kasalanan nila? Si Marcoleta naman, makapanira ka lang eh. Alam nyo mga kababayan ewan ko kung hindi pa to tinitiwalaga, pero kung pag-aaralan nyo yung mga sinasabi niya, grabe naman. Kailangan talaga na dapat, magkaroon ng diskriminasyon. Pag kayo ipinanganak sa hilot at pagka kayo ipinanganak sa ospital, magkaiba yon. Pwede na nating husgahan. Ganun ba yon? Hindi po ba't utos naman sa mga kapatid natin dyan, di ba? Na hindi dapat tayo ay nangungutya. Kaso eto si Marcoleta mukhang Stephanie Ramos pantulak sa hopya. Eto na. Di ba? Sige tuloy. Grabe. Alam niyo kung bakit? Tingnan po ninyo yung mga kasama ko sa Quadcom. Napanganak lahat sila sa ospital. Kaya ako napanganak ako, hilot po, dahil mahirap lang ang buhay ko. Napanganak sa ospital, tingnan nyo, pumurol ang mga ulo. Sabi nila, magkaisa tayo. Kita nyo mga kababayan, yung mga pinanganak sa ospital, mapupurol daw ulo. Sige, tuloy. Gumawa sila ng manifesto. Kailangan kanya magkaisa tayo sa katapatan at paninindigan para alagaan natin ang ating bansa. Totoo naman mga kababayan, di po ba? Yun naman po talaga nangyayari, nagkakaisa sila. Nahanapin ang katotohanan at yun din naman ang kagustuhan ng maraming Pilipino na malaman ng totoo. Ang problema sa mga kampo ng mga DDS, gusto nilang itago. Gusto nila wag nating malaman yung totoo. Di po ba? Sige tuloy. Paanong pagkakaisa yun? Paano magkakaisa ang isang bansa kapag ini-impeach mo ang Vice President? Nako, Marcoleta. Kaya ini-impeach kasi marami nga siyang mga
hindi maipaliwanag. Tulad nito. Ano ba 'yon? Oh, paano mo to explain? Paano mo to ipapaliwanag sa mga tao? Dapat pinapaliwanag mo to. Hindi lang yung mai-impeach si Sara kaya magkakagulo. Our beloved Boss Mike. Boss Mike.